mentioned several budgets where Secretary Pangandaman, Anela Pangandaman was the BBM secretary. There is a billionaire report saying that she is the one original incorporator of Yes. SPP. May one nominal share. Dahil hindi naman po non-public, alam naman po ng mga, lalo na sa Senado, na siya po ay dating consultant ng aking ina. Matapos siya ay naging empleyado sa opisina ni dating Senate President Edgardo Angara Sr. At nung siya po ay natapos sa term ni Senator Angara, siya po ay naging private consultant ng aking ina. And at that time, ang nag-incorporate ng aking kumpanya ay ang ACRA law ng dating Senator Edgardo Angara. Kaya para makipag-ugnayan sa ACRA law, ang aking kinausap ay yung consultant ng aking ina mula sa opisina dati ni Senator Angara. Kaya yung nag-coordinate sa ACRA, siya din po ang naging incorporator. Pero alam naman po ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo po sa Senado, na may matagal ng relasyon ang aking pamilya sa kanya. Sir, dapat po bang lagyan ng mali siya itong relasyon ito? Hindi naman po, pero lahat ng mga may isip ninyo, ilabas nyo na para bukas may press con tayo ulit. Kasi, ang payo sa akin ni aking hinahangaan na Senate President Pro Tempore Ping Lacson, huwag naman araw-araw. At huwag bara-bara. Pero kung araw-araw sila magbabanggit ng pangalan ko, kailangan ko sumagot, di ba? Pero nasa iba na lang kung gusto nilang araw-araw na banggitin ang pangalan ko. Pero muli, ito ang gusto ko, na lumabas ang mga impormasyon na to. At meron pa akong iba pang mga nakahanda tungkol sa specifics naman ng mga projects dito at proponents sa files na ito. Kaya sa susunod kong pagkakataon na humarap sa media, may mga ilalabas pa ako. Sir, may patanong lang po yung office ko. On the 24 billion penalty dun sa solar, who will pay for that? Sasabihin ko po ito ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero ang nakatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na ng iba ay wala din silang obligasyon. O wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf. Pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya na I control. Kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Pero ang posisyon kasi ng kumpanyang binenta ko ay wala namang basihan. Hindi po ito galing sa akin. Kaya humihingi din po ako ng pasensya sa ating ginagalang ng mga kawani ng Department of Energy. Ayon po sa kumpanya na binenta ko, wala pong basihan ang mga lumabas sa media, pero bahala na po ang kumpanya na makipag-ugnayan. Pero nais ko rin pong i-take itong opportunity para linawin for the nth time. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. May mga nagme-media campaign kasi na itong mga proyekto ay parang mga ghost project, parang DPWH ghost project daw. Kaya sinasabi ghost ang DPWH project dahil nagbayad ang gobyerno tapos hindi ginawa ang project. Pag walang binayaran ng gobyerno at hindi ginawa ang project, parang lang yan lahat ng mga proyekto sa planning stages ng mga pribadong kumpanya. Baka kasi akala ng iba, nagbigay. At may mga naglabas pa nga sa social media na may nakuhang pondo mula sa gobyerno. Walang kahit piso mula sa gobyerno para sa mga pinilanong proyekto na hindi natuloy. Sir, meron kasing report na nilalako nyo raw yung solar ghost project. Does the lako mean sell or donate?
ang nakalagay po sa media report quoting my financial statements is donate. Dahil, kaya I take exception to the allegation na binenta ko ang prangkisa at dahil dito gumawa ako ng pera sa prangkisa dahil kabaliktaran nga. That's why I filed the libel case on Yusek Claire Castro. Dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisa nito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda nga yung lumabas sa report niyan na nag-invest ako ng, sinabi daw, 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nagbigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito ay makinabang sana sa kuryente galing sa solar panels, pero nandun na nga yung solar panels, hindi umandar dahil ang ibang mga permits ay hindi na bigay at ang aking approach naman is to be exceedingly cautious when it comes to compliance with law. Kaya kabaliktaran po, hindi ko nga binenta ang prangkisa at hindi nga ako kumita dito, nag-invest na ako ng 500 million at wala, nag-stop lang ang kumpanyang ito. Pero yung nabanggit po ninyo ay we were offering to the communities. Kanila na lang yung mga solar projects na ito. Right off na kasi para makatulong na lang sa mga komunidad dito. Kanila na lang. At ang problema kasi, LGU, walang technical capacity or even local cooperative, walang technical capacity. Pero actually, yan ang magandang aksyonan dahil may 500 million nga po na nasabi nyo na na-invest dito. Kung tatanggapin ito ng local community, kanila na lang ang ininvestahan ko ng 500 million. Bale, sir, you were donating to Yes. the LGU and the That, communities. that is what is also reported in my financial statements. Okay. So, you are categorically saying that you do not have any ghost solar projects. Because what is implied by ghost is nagbigay ng pera ang gobyerno tapos hindi ginawa ang pinagkasundo ang kontrata. I am categorically saying I do not have any ghost project because I have not received kahit piso mula sa gobyerno. Ang mga proyekto na nababanggit ay mga planned private investments na hindi tuloy at ang dahilan nga ay dahil mahirap na kumuha ng mga approvals mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga, ang Pilipinas ay pababa at ng pababa ang foreign investment dahil ang kinakatakutan ng mga negosyante, pag mag-invest sila dito, gigipitin sila ng mga iba't ibang mga kawani ng gobyerno, hindi naman lang sa national, pati sa lokal. Ang lumalabas po dito, kung ikaw ay hindi pa pala kakampi ng iba sa gobyerno, aatakihin ka, negosyo mo, at ng mga dating kapartner mo sa negosyo. Lalo sigurong matatakot ang mga tao na mag-invest sa Pilipinas. Sir, last na lang po, clarification lang. Who should pay the 24 billion penalty? I would like to explain to the public, wala pong kontratang nakasulat bakit may ganitong penalty. Ayon po sa kumpanyang binenta ko, hindi po galing sa akin, wala silang ganitong liability. Kung meron man liability, ang point ko, hindi naman sa hindi dapat may liability. Ang point ko lang po, wala kaming nakitang komputasyon or at least wala akong nakitang komputasyon para sa nasabing multa. Biglang lobas lang ang figure na ito dahil ito po kasi yung logic kapag may multa. Pag may harm ka, so pati ang mga abogado, sabihin nila, may kaso kung may direct kang harm o kasalanan. Kung binigyan ka ng pera ng gobyerno, dapat habulin ka nga ng gobyerno kung hindi mo tinapos ang trabaho mo. Pero kung wala namang perang binigay, at wala naman sa prejudice ng iba, yung ginawa mo, dahil hindi naman sa pinagbawalan ang iba na magtayo ng mga proyekto dahil lang sa proyektong ito, edi nakakapagtaka para sa mga abogado, hindi po para sa akin necessarily, bakit biglang lumabas ang multang ito. Pero hindi ko po tinatalakay ito masyado dahil ang
mas applicable sagot dito ay ang kumpanyang binenta ko ang dapat sumagot at sumagot nga po. At iginagalang ko din kasi ang Department of Energy at ang ating Secretary. At ayaw ko pong ma-perceive na kinokorekta ko sila sa media. Sila pwede nilang atakihin ako. Pero ayoko naman pong sabihin na mali ang sinabi nila. Si Yusek Claire Castro lang po ang kasuhan ko pa ng libel case. Pero ang ating mga kagalang-galang na mga ibang mga secretaries, ayaw po sanang sagutin sila directly sa media. Sir, if the DOE will write to you or communicate with you and insist that it is you who should pay the 24 billion peso penalty, will you contest that? I would just like to explain. It's like if I say you owe a 24 billion peso penalty and then I post it on my Facebook page, I don't think that it is valid question really to ask. Although I'm giving you the opportunity to ask me any question you like, but I'm just explaining na kung meron pong paliwanag sanang galing ang numerong ito, mas maiintindihan sana. Pero ayon po sa impormasyon na nakuha ko sa kumpanyang binenta ko, hindi nga nila naiintindihan saan galing ang numerong ito. Kaya I think mga sagot, pwede nyo na lang pong gamitin ang mga nasabi ko. I think I've sufficiently answered the question already. But sorry sir, I'm still confused. Who should pay the 24B? The company that they addressed the question to. So the company that bought, Because the communication is with the company that I sold. so the new owner? Yes. No, not the owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Yung company na binenta ko, yung may nasabing muta. So yung bumili ng sir, yun ang No, matabayan. SP New Energy Corporation, SPNet. It's not Solar Philippines po, hindi po ba Solar Philippines? Opo. Sabi ni Garin, Solar Philippines Eh, po yung may files. Kung pwede ko pong ulitin, I don't want to correct our kagalang-galang na mga opisyal ng Department of Energy. And please don't say that I am saying that what they're saying is false because of my personal respect for them. But what I am saying is, hindi po Solar Philippines Power Project Holdings ang nakatanggap ng sulat tungkol sa nasabing multa. Ang SP New Energy Corporation o ang SPNEC po ang may sulat tungkol sa nasabing multa. The 24B. Kung hindi pa po malinaw after all of our discussions on this, yes. 24B yung sulat sa I think sinabi ko na po ito sa ating Friday briefing, pero in-insist pa ng iba na hindi Solar Philippines yun. SP New Energy kasi, minsan tawag din sa kanya Solar Philippines. SPNEC po yun, 24B. For the record lang. Yes. You're saying yung 24B na penalty is for SPNEC. I'm not saying that I agree with it. I'm saying, as a matter of fact, the letter states that it is addressed to and for SPNEC, For how much? 24B plus, and that I really don't want to embarrass anyone by pointing out false information that was publicly stated. So I am only answering your question, and I'm not saying this to embarrass anyone for pointing out false information that was publicly stated. Pero sir, naglabas po ng statement ang SPNEC na hindi sila yung liable dun sa 24 Opo. billion na Kung, multa. kung pwede niyong basahin ang kanilang statement, it is carefully worded, and sinabi nila, they are not liable. Hindi po nila sinabi, wala kaming natanggap na sulat tungkol dito. But that's not the point, sir. No. Kasi, No. just a question lang po. Do you really think po na SPNEC po yung dapat mapainan and not the Solar Okay. Philippines Okay. your company? Do you want me to repeat my answer again? I have not received a letter about that penalty, and SPNEC has received a letter about that penalty. Is my answer clear? SPNEC has received a letter about that penalty. And SPNEC's answer is they are not liable for the penalty, not that they have not received a letter for that penalty.
Sir, categorical answer lang po ano. Meron pa po ba kayong kumpanya na kayo Wala. ang owner Wala. na may kontrata pa sa DOE? Patapusin niyo lang po yung question para po malinaw po No, yung 24B magiging sagot niyo. No. Mayroon po ba kayong kumpanya na kayo ang owner na may kasalukuyan pang kontrata sa DOE? Actually, yung ibang kontrata na na-terminate ay akin. And by the way, I already paid other penalties to the DOE just recently. How much, sir? Okay, much lower amount. How much, sir? I think yung nabayaran recently because I wrote the checks is mga 70M. For how many companies, Kasi, sir? actually, How many contracts? I am not keeping up really. Basically, may sinasabing kailangan kong pirmahan tong checking ito, pinirmahan ko. Pero, ang bagay na tinatalakay na 24B, I can categorically say, wala akong kumpanya na nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B na penalty at ang SPNEC ay nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B penalty ang SPNEC. At ang sagot ng SPNEC is hindi siya liable para sa 24B penalty. At yan ay consistent sa nakatanggap pero ang sinasabi nila hindi sila liable sa 24B penalty. I'm just talking about the letter, sir. So kung ang DOE ay maipadala na po sa inyo sa tamang address, kayo po, No. mag-ano ng solar Sorry. sa 24B, babayaran po ka. Kumbaga, kasi Ikari was saying na Wait, Solar sorry. Philippines, kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Because nagkataon, hindi ito coincidence. May sulat tungkol sa 24B penalty sa SPNEC. At ang sagot ng SPNEC, hindi sila liable. Malinaw. Sir, mag-deal naman po ako dun sa sinabi niyo kanina na nakapag-file na kayo ng 70 million with regards dun sa ilang kumpanya na meron pa na kayo ang owner na may kontrata sa Yes, DOE. but by the way, I also mentioned this last Friday na meron akong mga ibang mga fines na tens of millions. Kaya yun po na I think kahapon na encash yung mga bayad para sa 70M. So until now, meron pa rin kayong mga kumpanya na Yun kayo po yung mga- owner na yun- meron pa rin kontrata sa Department of Energy. Yun- Existing pa rin yung mga contracts na yun. Yun po yung mga na-terminate. At by the way, nilalaman ko lang kasi may lumabas sa media na I am no longer involved in the companies I control. Yung sinabi ko, I am not involved or am actively developing projects in the companies that I control. May lumabas kasi ganun sa Facebook na pag-splice ng sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko po, medyo nalilito kasi yung iba sa mga kumpanya, may holding company ako. Hindi ibig sabihin na may operations pag holding company. Yung operations po ay sa kumpanyang binenta ko. Yung mga natira ng mga kumpanya sa ilalim ng aking holding company ay mga walang laman na asset or operation. Kasi ako nga po ay walang i-develop na mga proyekto ngayon dahil dito po ako nakapokus. So, ilan pa po yung natitirang kontrata ng kumpanya na kayo ang owner na sa DOE? Hindi ko po alam kasi sa pagkakaalam ko, wala na akong i-develop. Ang kumpanyang binenta ko, may shares pa ako, yun may mga kontrata pa. Shares, pero hindi ako in control. Kung meron akong iilan na natitira na hindi pa terminate, pwedeng i-terminate na rin ng DOE. Kasi wala akong i-develop pa sa mga natitira sa akin. Ito pong Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated, SPCRPI, kayo pa rin po ba ang presidente nito hanggang ngayon? Ako po ay bumitiw sa pwesto doon dahil wala nga akong i-develop na sa mga kumpanyang ito. Okay. Dahil may mga kumpanya ako na hindi kasama sa binenta ko kasi hindi kinuha. O kinuha pero sinabi tanggalin kasi focus sa Nueva Ecija project ito. At yung mga
ibang mga natitirang project, may operations pa, walang bagong dinedevelop, at wala akong i-develop, kaya kung i-terminate o ipamigay o kung ano man ang mangyari sa mga nasabing mga proyekto, basta nagbabayad na lang ako ng mga fines kung meron na dumadating kasi wala na akong i-develop kasi dito po ako nakapokus. Sir, linawin ko lang po. So, ibig sabihin po ba, pinagbabayad kayo ng penalty ng DOE kasi kumuha kayo ng kontrata na magtatayo kayo ng solar power plant tapos hindi nyo nagawa? Yun ang alegasyon. Pero ang nililinaw ko po, yung kumpanyang minumulta, yung binenta ko. And I understand your confusion because this is different from what has been said. And that's why I don't want to emphasize sa ating kagalang-galang ng mga kawin ng DOE, hindi ko po sinasabi mali kayo. Sinasabi ko lang na iba ang natanggap na sulat. Sir, linawin ko rin yan. So, ang ibig naman sabihin, yung DOE nagkamali nung pinadalahan ng sulat. Yun yung Hindi iniiwasan dapat ko. yung SPNEC yung pinadala nila. Yun ang iniiwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Pero sir, willing kayong bayaran yung 24 billion na yun na penalty? Ikaw, willing kang bayaran? Kasi sir, na-mention nyo kanina, binabayaran nyo na lang yung mga multa na ini-impose sa inyo eh. Oh, yung dapat kong bayaran dahil akin. But why would the range na, why would the range? I know. Sorry, you should ask her. Like, I don't think you need to get more answers from me. I already said na Oh, yung impormasyon ay ikaw. nagkamali sila ng sinulatan Okay. ng kumpanya. Ginagalang ko ang mga kawani ng ating gobyerno. Pero baka naman kasi dahil araw-araw may bagong mga sinasabi. Tulad ng unang sinabi, binenta ko daw ang prangkisa. Mali pala, hindi ko binenta. Kaya kinaso ko. Di ba? Kaya nakita niyo naman na nagkakamali sa mga sinasabi. I hope we can leave it at that. Congressman Luis, so sa dami po ng mga pinag-uusapan po natin, mga kumpanya ninyo, are you willing to be investigated dito po sa Congress? Kasi meron po mga call, ang inyo pong mga kasama din, na bilang institusyon na nagpapatibay po ng mga prangkisa, dapat daw po malinawan yung tungkol po sa mga kumpanya po ninyo. Mag-enjoy ako dyan. Dahil mananawagan ako na isa publiko ang mga SALN ng lahat ng mga kongresista sabay-sabay at tignan natin ano ang mga shares nila sa mga kumpanya na may mga anumang mga kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa at iba pang mga dealings na may kaugnayan sa mga komite kung saan sila nakaupo. Dahil ito po ay importante ngang tignan ng taong bayan. Ang masasabi ko po ay ako po ay walang itinatago dahil ang shareholdings ko sa mga kumpanya ko ay nasa aking SALN at ako po ay sadyang umiiwas sa mga talakayan tungkol sa enerhiya. Wala ako sa Committee on Energy, sa franchises at sa iba pang mga similar na komite. How do you feel now, Congressman Leon, na bukod daw sa merong mga flood control ghost projects, ngayon naman daw ang uso ngayon is the solar ghost projects? Opo, sinagot ko lang po ito kanina, baka wala po kayo. Andito na po ako, sir. Pero how do you feel? Yun po ang tanong ko. Well, I think halatang politically motivated ang kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost projects. Dahil nililinaw ko po, and if you will permit, I will give a complete answer here and let's be the last on this topic. Kasi ang sinasabi ko nga ay hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundo ang kontrata. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue.
because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue, and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. So I would not want to indulge further on the concerted attacks in which members of the media are complicit, not those that are present here, but the others whom I alluded to in the past, because the timing of this has been seen by others to be conspicuously coinciding with my bringing up this information, which it appears from the question that was asked by one of the other members of the media a while ago, is logically leading to a call to investigate a very large number of proponents for their possible links to the contractors who are eventually awarded the contracts in the DPWH. Sir, sorry. Wait. Sorry, no more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Those are follow-ups po. Ito po yung... Sorry, anyone? Sir, the failure po to deliver the agreed-on power supply by December 2025, ito po sabi ni Garin, will mean thinner energy reserves, which could increase prices. So total of 17,000 megawatts capacity po yung tinerminate ng DOE, and 11,000 megawatts po yung accounted po sa Leviste Solar Philippines companies. Garin said, kaya naman po to catch up, but we don't want investors like this in our country. Magko-commit ka that you'll deliver to the people this number of megawatts, tapos wala ka gagawin. We don't want flippers, sabi po ito ni Garin, who uses DOE contracts to other purposes. Kailangan ng legitimate investors. Your comment, sir. I actually mentioned in my interview on ANC a while ago that I have very big former joint venture partners in the project which was groundbroken by PBBM, whom I got financing to buy out the shares of. So I take exception to the characterization that I am a flipper, because there are others who sold their shares in the project who are very legitimate, credible people who I'm not going to name out of respect to them. And I think that proves the political motivation behind the attack. I have never before heard a government official address private investors for those things. It is really amazing that while we're trying to attract investment to the country, this is how the government is treating private investors. But to your point on power prices, I have also mentioned this in an interview a while ago. By the way, my staff just sent me the letter, just so that maybe I could share it. But I don't want to share the letter because the letter addressed to the company that I sold. I don't want to point out that the information that people are giving is wrong, okay? Because I respect them, I don't want to embarrass them. But my record in the power industry is publicly verifiable. I have been campaigning for an end to the feed-in tariff. I have been bidding lower prices and delivering on them to set lower benchmarks on power prices. And this has actually been to the detriment of others who, the bidding for power products in the Philippines is like bidding for DPWH contracts. Widespread ang collusion. I'm not saying all bids are rigged. I'm saying marami ang collusion. Sinasabi naman lahat ng profit bidding sa bansa, hindi lang sa DPWH, ay subject sa ganitong mga issues din. Hindi sa lahat, pero marami, di ba? Kaya kung may mga nagsasabi na dahil sa akin tumaas ang presyo ng kuryente, people that can look at my record will find that laughable. Kaya nga maraming mga nagalit sa akin sa power industry dahil ipinababa ko ang presyo na sa akin ang pinakamababang presyo ng kuryente, at ito po ang naging dahilan na ibinaba pa ang mga presyo. Pero kung ang argument naman is yung mga ginawa ko ay nag-prevent ng mga iba na magtayo ng kanilang mga planta, that's para defaults. Kasi iba po ang generation
sa distribution at transmission. Hindi po ito monopolya. At ito po ay mga private investments na hindi tuloy na walang pondo galing sa gobyerno. Sir, pa pwedeng humabol din kayo. Oo, kuya, go ahead. Sir, kasi parang ang point po nung penalty, kumuha ka ng kontrata tapos hindi mo nagawa yung project. Na yung project na yun, na-expect ng DOE na papasok siya sa grid. So pag pumasok siya sa grid, tataas yung supply dahil almost na-maintain naman yung demand, hindi dapat bumaba yung presyo. Okay, unang-una, wala akong 24B penalty na sulat o anumang komputasyon na pinakita sa akin ng DOE. Pero meron yung kumpanyang binenta ko. So, sana malinaw na. Sinulatan. Wala tayong pinag-uusapan na 24B sa akin. At kung anuman ang pananaw ng iba, parang hindi suitable na ako ang magdi-discuss. Pero to indulge the question, kung walang nagtatayo ng planta, tapos hindi natuloy ang isang planta, iba yun sa maraming gustong magtayo ng planta, tapos hindi sila nakapagtuloy ng kanilang pagtatayo ng planta dahil sa isang linlanong proyekto. Ang ating power industry ay bukas para sa lahat, sa generation. Kaya kung sino pa ang gusto magtayo ng planta, pwedeng magtayo ng planta. Ang nangyayari lang po kasi, kulang ang mga nais at nagtatayo ng planta. At yan ang dahilan na hindi sila nagtatayo ng planta dahil sa kakulangan ng mga kaya at nagtatayo ng planta. At hindi po dahil sa akin. Kasi ang sinasabi ko, dahil sa akin, hindi nagtayo ang iba. Kaya tumaas. Opo. Wala pong harm sa hindi pagtatayo ng pribadong investor ng planta directly caused by that private investor, in this case na walang ibang nagtatayo. And if you will allow, that will be my last. Clarification lang po. Short clarification. So at the moment, wala na po kayong kumpanya na may pending penalties with the DOE. Ako po ay may shares pa sa SPNet. That's the only company na lang po na may link kayo na may pending penalties with the DOE. SPNet na lang po. May iba pa akong mga kumpanya at kahapon nga lang po nagbayad ako ng penalties. Pero wala na pen. Apart from that, wala na po iba. SPNet na lang. Hindi, maliban sa mga nabanggit sa aking pagkakalam, pero baka bukas meron. Kasi kung napansin niyo po, nung una may isang sinagot, tapos may sumunod na sagot. Di ba? Kaya ang sinabi ko, by the way, ganito po ha, para malinaw lahat. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito. At pipigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila, kung gusto nila, na tuloy-tuloy ako na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero, kung ako ay pumili, personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga ipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na
ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo.